May kakilala ka ba na sumubok na hindi kumain na 3, 5, o 7 araw? As in, walang kinakain, walang juice, walang solid food, wala ni konting asukal. As in, walang pagkain. Tubig lamang or kape or tea sa loob ng 3 hanggang 7 araw. May mga taon gumagawa nito at isa na ako doon. Kung may kakilala ka na sumusubok nito, most probably ginagawa nila ito for the sake of their beliefs or religion or to lose weight. Pero may ilan din na gumagawa nito for so many health-related reasons. And kaya ako siya ginagawa personally ay dahil sa sobrang daming benefits nito sa kalusugan natin. And kasama siya sa goal ko this 2026. Bago ang lahat, disclaimer lang, I am not on a medical field. I just learn reading stuff on credible sources. I just want to share ko ano yung mga nag-experience ko at ano yung mga natutunan ko. Do your own research then about this topic. Ang fasting ay hindi para sa lahat, especially para sa mga bata, nagbubuntis, nagbe-breastfeed, at yung may mga heart, liver, and kidney issues. And please consult your doctor first bago simulan ito. And let's start by the definition of fasting. Ayon kay Google, fasting is abstinence from food or drink or both for health, ritualistic, religious, or ethical purposes. The abstention may be complete or partial, lengthy, of short duration, or intermittent. Sa madaling salita, ang fasting ay pag-iwas sa pagkain o inumin or both on a certain period of time. Pwede yung maikli o tinatawag na intermittent fasting, or yung mas mahaba or extended day fasting, which is mostly 1 day pataas. Let's leave the religious, ethical, and the ritual reasons and concentrate only sa health reasons, and let's focus more sa 3-day water fasting, which is yung ginagawa ko. Water fasting kasi yung 3 to 7 days na wala kang iniinom na tubig or liquid sa katawan ay pwede kang mawala dito sa mundong ito. Kaya kailangan mong uminom ng tubig. And ginagawa ko tong 3-day water fast na to 3 times a year. At hindi siya recommended na gawin lagi. Kasi may risks like muscle loss, nutrient deficiencies, and electrolyte imbalance. Okay, let's talk about kung ano nangyayari mismo sa katawan natin for this 3-day period. Actually, mas okay daw yung 5 to 7 days of water fasting. Pero since hindi naman ako obese, at wala naman akong sakit sa katawan, I would stick personally sa 3-day fasting with water, tea, or coffee. No sugar nor milk added. Okay, let's start. Phase 1. 0 to 4 hours na hindi kumakain. Ito yung anabolic phase o tinatawag na growth phase. Ang ginagamit mong energy ay dun sa last na kinain mo. Yung pancreas mo ay naglalabas na ng insulin and ginagamit mo yung glucose sa katawan mo para maging energy. Very simple. Okay, phase 2. 4 to 16 hours na hindi kumakain. Ito yung catabolic phase or breakdown stage. Meaning lahat ng kinain mo, ito yung gagamitin mo as source of energy including your glycogen stores or na-imbak na sugar sa katawan mo. Kung narinig mo na ang intermittent fasting or 16-8, 16 hours no food and 8 hours window feed time, on the 16th hour, wala na halos na gagamit ang katawan mo na sugar. And ginagamit na yung isang source of energy which is ketones. Ito yung energy source na galing sa fats. Kaya madami nagpa-practice ng intermittent fasting kasi nagagamit nila unti-unti yung mga taba sa kanilang katawan. Yung insulin natin sa phase na ito ay nagpapahinga na. Nakakatulong ito para maiwasan yung insulin resistance. And sa ngayon din, may mga protein tayo sa katawan natin na bumababa din ang level. Ito yung nagpapabagal ng aging process, extends lifespan and health span, at nag-aalis din ng inflammation sa katawan. Ito yung mTOR. Importante ito para sa next phase natin. Okay, let's move 16 to 24 hours. Phase 3 ang fat burning stage. Kung hindi ka sanay mag-intermittent fasting, huwag mo muna itong itry. At this point, yung katawan mo ay hindi na ginagamit ang sugar or stored fats or glycogen stores at ginagamit na dito yung ketones or yung energy na galing sa fats. Sa mga oras na ito ay nagtatrabaho na yung AMPK. Ano yung AMPK na to? Ito yung energy sensor ng katawan na responsible para sa energy conservation, energy production, cellular recycling, at mitochondrial health. All in all, para mapaandar na itong proseso na ang tawag ay autophagy. And nabanggit din natin kanina yung mTOR which is promoter din para masimulan itong autophagy na to. So ano nga ba itong autophagy nito? Actually, paborito ko to. Isa sa mga rason dahil ako nagpa-fasting ay para dito sa autophagy na to. So ano nga ba ang autophagy? Ito yung proseso kung saan yung mga hindi na gumaganang cell or dysfunctional cell ay inaalis na ng katawan or yung mga parte ng cells na dysfunctional, inaalis ito ng pusa. Hence, mas nagiging malinis
yung mga cells natin. At dito sa oras na 16 to 24 hours ay nagsisimula pa lamang ang proseso ng autophagy. Okay, next phase tayo. 24 to 72 hours. 2 days to 3 days na wala nang kinakain, as in tubig lang or tea or coffee. This is the ketosis phase. Ano yung nararamdaman mo sa stage na to? Ako personally, nagugutom ako kapag mealtime na, pero most of the time hindi ako nagugutom. Ito tip lang para sa mga gagawa ng 24 hours pataas, I recommend na mag-take ng magnesium and potassium while fasting. Yung mga powder form lang na inilalagay sa tubig. Kailangan ito para hindi maubos yung electrolytes sa katawan natin. Especially kapag umiihi tayo. So recap lang tayo bago tayo mag-proceed. Sa phase na ito, yung insulin natin ay nagpapahinga na ng kanyang trabaho. Kailangan pahingahin natin din siya. Bumababa ang mTOR level, activated ang AMPK. Dito sa phase na ito ay nagpipik na yung autophagy or yung cell cleanup. And at this moment, ginagamit na ng katawan natin yung ketones. Itong ketones, ito yung may kinalaman sa next stage natin, which is itong ketosis stage. Ano ang ketosis stage? Ito yung metabolic state ng katawan natin, which is ginagamit ng liver yung mga fatty stores natin sa katawan or fatty acids known as ketones. Wala nang mahanap na pagkain sa katawan natin. So ito na yung gagamitin niya. Yung mga taba-taba natin sa katawan. Itong ketosis na ito ay sobrang linis niya na proseso na paggamit ng energy. Itong ketosis na ito ay sobrang linis na energy process. Particularly sa utak natin. Kapag nasa stage ako nito, meron akong mental clarity. Nakakapag-isip ako ng ayos, sustain yung energy level ko, malayong malayo sa iniisip mo na kapag wala kang kinain is nagiging matamlay yung katawan. Hindi siya ganon. Speaking of brain, dito na nagpo-produce ang utak natin ng BDNF. Ito yung tumutulong sa growth ng brain neurons natin. At sobrang importante ito para sa learning, long-term memory at coordination. Yung mga researchers, sinasabi nila nakakatulong din ito para mag-prevent ng mga brain diseases like Alzheimer's, Parkinson's, or yung mga simpleng memory gap lang. This ketosis in autophagy phase ay nagpipeak from 3 to 7 days. And ayon sa ilang studies, after 7 days, wala na siyang additional benefits aside to lose weight. Ginagawa ko ito 3 times a year since 2024 and so far sobrang ganda ng benefits sa akin. I feel so refreshed kapag nakakatapos ako ng 72-hour fasting. On the long term, I feel so younger and more alert and feeling ko more brighter ako kaysa dati. And hindi ako basta-basta napapagod, hindi ako nagkakasakit. Never pa ulit ako nagkaroon ng lagnat, sakit sa ulo, trangkaso, sakit sa katawan. Never pa ulit since 2024 since nagsimula akong mag 3-day fast. This 3-day fasting is part of my 2026 goals. If you find value on this video, please like and subscribe to this channel para masuportahan natin to. See you on the next video.